Magandang gabi, partner. Ready ka na? Ito, alam mo naman yung mga intro natin dito. Kung ikaw ang babaeng ito, partner, swerte ka ba o malas? Paano natin, ha? Ano bang meron dyan? Inalok kasi si Hazel Jones, isang 27 years old na dalaga mula sa UK, yan po siya, ng $1 million para mag-star sa isang porn film. Naku, bakit ganun kataas ang offer, partner? Kita mo naman, sexy at maganda. Aha. Pero may dagdag pa dyan. Dahil pinanganak siyang may dalawang ari o yung kondisyon na tinatawag na uterus de Delphis. Mayroon siyang dalawang set ng reproductive organs. Kaya meron din siyang dalawang vaginal canal. At siyempre, bukod sa pera, pwede rin mamili si Hazel ng co-star niya sa pelikula. At siyempre, first class sa airfare, accommodation para sa kanya, papunta sa Los Angeles kung saan isushoot yung pelikula. Okay, so kung ikaw siya, tatanggapin mo ba yung offer? $1 million. Naku, wala naman akong uterus de Delphis para... That's good to hear. para i-offer nila lang $1 milyong. Oo, pero yun nga, di ba, yung offer ay napakalaki at siguro tingin ng producer, maraming manonood. Ewan ko, ayoko yatang dumating doon ang aking imahinasyon. Huwag na natin papunta nyo. Wala pang sagot si Hazel sa offer, kaya dito muna tayo sa iba pang balitang dapat abangan sa Aksyon Journalismo. Ngayong gabi, dahil sa palpak na pag-defuse ng bomba sa Lower Bicutan, Taguig, 2 parak patay, 10 iba pa sugatan. Bomba, ginamitan kasi ng welding machine ng di umubra ang yabe. Journalismo exclusive. Budget official na pumirma sa maanumalyang fertilizer fund ng termino ni Arroyo. Nasa likod din daw ng kontrobersyal na pondo ng DA para naman sa bilyong pisong farm-to-market roads. Sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Chief Justice Corona, in this courtroom, only I can scream here. Senador Miriam Defensor Santiago, binagbakan muli ang prosekusyon. Ito yung publiko, nagagalit sa inyo eh. Pakinggan niyo ang radyo. Paglabas ng ebidensya kaugnay ng umano'y ill-gotten wealth ni Corona, hindi pinayagan ng impeachment court. Corona, hindi nag-file ng income tax mula 2002 hanggang 2010 base sa records ng BIR. Kuha ni Presidential Political Advisor Ronald Llamas na namimili ng mga pirated DVD, kumalat sa tabloid at sa internet. Bossing niyang si Pinoy, ano kaya ang say? Sa aksyon abroad, mga porn stars sa LA, required na raw na nakakondom muna bago sumabak sa aksyon. Mga porn star, pumalag! Karpinterong na kuryente si Tinatayong Gusali sa Batasan Hills QC, sinaklolohan ng Rescue 5. At sa showbiz, Tina Bonnevie, ano kayang reaksyon sa pagkakaling ng dating asawang si Vic Soto kay Pauline Luna? Nagtataka ang mga otoridad bakit imbes na dalhin sa Explosive Ordnance Disposal Unit sa Camp Crame o sa Camp Bagong Diwa, sa welding shop dinala ng mga pulis ang napulot nilang bomba sa Taguig. At ang nakapanlulumo pa dyan, mga kapatid, pati ang mga tao sa welding shop na damay dahil sa umano'y sumablay na tangkang pag-defuse ng bomba. Ikwento mo, Michelle Mediana. Ang asawa ko, bakit niyo pinatay? Sabi ko na dapat panagot lahat sila dyan. Kasi hindi naman. Hindi namin alam. Masamang-masama ang loob ni Aling Lizelle Daguio sa sinapit ng kanyang mister na si Crisanto. Isa sa 4 na namatay si Crisanto matapos sumabog ang isang vintage bomb sa Purok sa East Barangay Lower Bicutan sa Taguig kaninang hapon. Kwento ng may bahay ni Crisanto, umaga pa lang daw ay nagpunta na sa kanila ang 3 miyembro ng Special Action Force para i-defuse sa kanilang welding shop ang bomba. Bumalik ang mga ito bandang hapon dahil wala ang kanyang asawa at pinipilit na ipagawa dito ang pagtanggal sa ulo ng bomba. Sabi ko sa kanya, baka sumabog yan, hayaan mo sila, huwag mo silang tulungan. Sabi, ayaw nilang umalis dito, anong gagawin ko? Sabi ng asawa ko. 3 pang namatay sa insidente. Ang 2 pulis na sina PO3 Jose Toralba at PO2 Elizalde Bisaya at ang tindera sa kalapit na bake shop na si Liza Grimaldo. Habang 10 naman ang sugatan. Iniimbestigahan pa kung saan ito nakuha ng mga pulis at kung bakit dito dinala ng mga operatiba ng SAF ang bomba. Lalo pat di naman ito ang tamang lugar para sa pag-defuse. Merong place talaga at saka may way
So yung ginawa nila, dito nila dinifuse is already a violation. Ire-reconstruct din daw ng SOCO at EOD ang bomba para malaman kung ano ang serial number nito at kung saan ito nanggaling. Michelle Mediana, News 5. Sinibak na sa pwestong tumati yung hepe ng Navotas City Jail dahil sa pagkakapuga ng 5 sa mga hawak nitong preso. Carla Lim, ikwento mo. Magdamag daw pinagtsagaan sirain ang mga preso ang parte ng bubong na ito ng Navotas City Jail. Dito dumaan ang 5 preso na nakatakas nung Lunes ng madaling araw. Gamit ang screwdriver, pinagtsagaan daw baklasin ng mga inmates ang kisame at yero ng kanilang selda. Pasado alas 4 ng umaga nang madiskubre ang pagtakas. Kinilala ang mga tumakas na sina Mark Anthony Austria, Daryl Salvador, Lito Labongray, Narciso Disipulo at Alejandro Alex. Pero agad ding nahuli sina Austria at Salvador sa follow-up operation. Dahilan naman ng Bureau of Jail Management and Penology. Lumalabas na tinanggap nila yung duty na yon kahit na may mga absent. Kaya nagkaroon ng serious neglect of duty. Pero sinibak pa din ng OIC ng City Jail na si Senior Inspector Manuel Cerquina. Suspendido at nakasuhan din ang 4 pa niyang kasamahan. Mahigpit ngayon sa mga kulungan dahil sa direktiba ng DILG na zero escaping ngayong 2012. Pero malabo daw ito sa ngayon. Nagkaroon tayo ng kakulangan pagdating sa number of personnel sa ating mga kulungan. Tumanggi ang pamunuan ng Navotas City Jail na ipakita ang litrato ng 3 pang nakatakas. Baka raw kasi mapurnada pa ang ginagawa nilang manhunt operation. Carla Lim, News 5. Nasupalpal na naman ni Senador Miriam Defensor Santiago ang prosekusyon sa impeachment trial kanina. Paligoy-ligoy raw kasi ang pagtatanong ng prosekusyon sa witness sa BIR Commissioner Kim Henares. Kaya si Senadora Miriam muling nagpantingan-tenga. Narito po ang report. Ang senadorang naalta presyon kaya kakabalik lamang sa Senado, ilang beses na huli ng kamera na dismayado at nag-iinit ang ulo. Hindi pa nga nag-iinit sa pagkakaupo sa witness stand si BIR Commissioner Kim Henares, agad nang tumayo si Senadora Miriam Defensor Santiago para tanungin ang prosekusyon kung ano ang nais silang makuha mula sa nasabing witness. The one, Mr. President, who will conduct the direct is Attorney Hindi, dapat alam mo yan. Please answer the question of Senator Santiago. May I just restate the number 1 purpose and then I will end. Yun lang ang pagtatanong. Huwag tayo dito naglalaban tungkol sa mga puntong ito. Nililito niyong publiko at nagagalit sa inyo Pakinggan niyo ang radyo. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, nagkataasan ng boses sila Attorney Arthur Lim at si Justice Serafin Cuevas. Muling nagpantingan-tenga ng senadora. I'll go on record as posing no objection. Admitted. No objection. Your Mr. Honor, President, just to I help request opportunity to speak. I have been here for 5 minutes. That drowned me out by screaming in this courtroom. Only I can scream here. And my fellow judges. At sa kainitan ng trial, napansin ng senadora na tila hindi na dapat pahabain pa ng prosekusyon ang pagsalang kay Henares. Wala na tayong pinagtatanong pa dito. Next witness na dapat. Tapos na itong babaeng ito. May trabaho pa ito. Pauwiin mo na yan. Hindi naman kinasama ng loob ng ilang member ng prosekusyon ang mga batikos ni Miriam kahit lagi silang nasasabot. Kasi nililinaw lamang ni Senadora Santiago ang kanyang posisyon, pati na ang dapat na maging posisyon ng ating mga public prosecutors. Salamat po, Pangulo. Matapos ang mahabang diskusyon, sumalang na rin sa witness stand si BIR Commissioner Kim Henares. Pero may bomba nga ba sa kanyang testimonya kanina? Ikwento mo, Gerard de la Peña. Imbes na income tax return, alpha list ang ipresinta ng pinakaabang testigo ng prosekusyon na si BIR Commissioner Kim Henares. Bilang punong mahistrado, hindi kasi obligadong magsumite ng ITR si Corona. Kung pagbabasehan ng kinaltas na buwis kay Corona, mula 2006 hanggang 2010, hindi lalagpas sa 700,000 pesos kada taon ng kanyang sweldo bilang Chief Justice. Ang asawa naman ni Corona na si Cristina, naging registered taxpayer lang noong 2003. Wala rin siyang ITR, kaya mismong si Henares nagtataka. Bakit daw walang binayarang buwis si Mrs. Corona bago mag 2003? Pero nakabili siya ng 11 million pesos na property. We only found out about this because of the impeachment proceeding. After discovering this thing, there will be further investigation conducted by the BIR. Para sa prosecution team, lalo tuloy lumakas ang alegasyon na itinatago ni Corona ang yaman sa ilalim ng pangalan ng kanyang mga anak.
Pag naipresenta natin ang ITR, itatali lamang po natin yung dalawa. Kung hindi nagmamatch yun, may kailangan ipaliwanag. Sabi naman ng depensa, sinabi na rin nating Senate President, who is the presiding officer, sabi niya, hindi lang naman yan eh. Paano na lottery? Paano ko binigyan ng donation? O baka maaring nangutang? Marami pong paraan para makapamili. isa sa mga anak ni Corona na si Charina, may 42 million pesos na halaga ng ari-arian. Pero ang tanong, sapat na ba ang kita ng mga anak ni Corona para bumili ng mga ari-ariang ganito kalaki ang halaga? Gerard de la Peña, News 5. Lumalabas na milyong-milyong piso ang diferensya ng nakarehistong halaga ng yaman ni Corona sa kanyang SALN kumpara sa iprinisitang record ng Commissioner ng BIR kanina. Kung magkano, ikwento mo, Ina Zara. Original copy. Simpleng mathematics lang daw ang kailangan para makita kung may kababalaghan nga sa kinukwestyong yaman ni Chief Justice Renato Corona. Sa taong 2010, wala pang 700,000 ang kabuoang kita ni Corona. Pero sa kanyang 2010 SALN, ang kanyang net worth mahigit 22 million pesos. Pagdating dun sa ITR, malinaw na malinaw kung papaano umabot sa ganong kalaki ang mga assets ni Chief Justice na hindi naman kayang suportahan ng kanyang sahod. Bilang Supreme Court Chief Justice, kada buwan sumusweldo ng 46,200 pesos si Corona. Kasama na dyan ang kanyang cost of living allowance o COLA. At dahil walang idineklarang negosyo si Corona sa kanyang SALN at ITR, tanong ngayon ang prosekusyon, saan nanggaling ang pinambili niya sa mga ari-arian? Gaya na lamang halimbawa ng The Bellagio Condo Unit sa Taguig na nasa 14.5 million pesos na ang halaga. Ano importance nitong ITR? You declare certain properties in your SALN, then you let us compare with your ability to acquire the same. Mismong si Senate Minority Floor Leader Alan Cayetano kumbinsido na kung hindi tugma ang SALN at ITR, mayroong dapat ipaliwanag ang punong maestrado. Kung mapapakita na hindi ito suportado ng inyong income, may pumapasok na presumption sa batas na ito'y ill-gotten. Pero sagot lang ng depensa. Hindi po kailangan imbestigahan ngayon ito. Dapat po ito'y ginawa sa House of Representatives nung araw pa. Mga bank account ng pamilya Corona ang sunod na target ng prosekusyon. Sabi ni Senate President Juan Ponce Enrile, pwede namang isubpina ang mga dokumento basta't maipaliwanag lamang ng prosecution team ang pakay nila dito. Ina Zara, News 5. Sa ating pong journalismo question ngayong araw, tingnan natin ang mga citizen journalists kung sa tingin nila nagagamit nga ba mga anak at asawa ni Chief Justice Corona para maitago ang tunay na yaman nila. Sabi ni Jovel Torres, hindi malayong magamit ang anak, asawa o sino mang miyembro ng pamilya Corona. Dahil kung gusto talaga niya maitago ang yaman, gagawin niya ang lahat para mangyari ito. At naman ang hirit ni Bobet Alip, walang imposible. Ang tanong, mapapatunayan kaya ito? He's not getting any younger. Yan po ang patutsada ni Dina Bonnevie laban sa kanyang ex-husband na si Vic Soto. Tinanong kasi si Dina kung tungkol po sa mga balita na may namumuong relasyon sa pagitan ni Vic Soto at ni Pauline Luna. Bukod kay Pauline, ilang dating co-host din ni Vic sa kanilang noontime show ang nooy napabalitang naging karelasyon ni Vic Soto pero naghiwalay rin po. Kaya tuloy tinukso si Dina na baka daw sa huli sila rin ni Vic ang magkasamang muli. Ito po ang sagot niya. Ay, nako. Sa tingin mo ba? Siguro dapat maging host ako ng Itbulaga. Susunod, Presidential Advisor ni Pinoy nakunan sa aktong bumibili ng pirated DVD. Karpinterong nakuryente sa high-tension wire sinaklolohan ng Rescue 5. At porn star sa Los Angeles sa Estados Unidos required ng magsuot ng kondom tuwing gagawa ng porn movie. Abangan po sa pagbabalik ng aksyon. Journalismo.